Industry na si Miguel Valera. Kaugnay pa rin po yan ang paglagda sa kasunduan sa pagitan po ng gobyerno at MILF. Magandang hapon po, Mr. Valera. Yes, magandang hapon sa iyo. Sir, sorry, Varela po pala, no? Ano po yung epekto po ng nalagdaang framework agreement po sa pagitan po ng administrasyon at ng MILF? Ito yung malaking, una, talagang aming sinusuportahan itong framework agreement na ito, framework peace agreement. At kami ay very optimistic na ang positive, anong magiging positive effect nito on the confidence ng overall business climate, especially in Mindanao, as against the international area where we are looking forward to invite investors in the country. Apo, sir, sa kasalukuyan po ba, yung mga business firms po natin na mga nais na magtayo ng kanilang negosyo dyan sa Mindanao, sir, ano po yung magiging epekto po nito? Malaki magiging epekto nito. Kasi ito ang ibig sabihin nito. Mas mayroong katahimikan. So, yung mga negosyante, makakapag-negosyo ng tuloy-tuloy. Ito yung tingin namin dito. It's a timely gift for Mindanao. Ang ating lang, ito sana yung maging tuloy-tuloy na maging lasting peace. Anyway, nandiyan na yung framework. The rest will have to be looked into and followed, dahil magkakaroon pa ng mga commission or anything to look into the implementation. Palagi ko naman, yung dalawang panig, makikita kung ano ang yung benepisyo nito para sa lahat. Ang ibig sabihin niyan, yung mahihirap sa Mindanao na palagay ko walang kumisang nagagawang tunay na hanap buhay, ay magkakaroon ng opportunity ngayon. Ang ibig sabihin yan, pag mayroon nalagdagan ng mga negosyo dyan, dahil sa investment, international investors or local investors, it means creating more job opportunities. So, kasi pumunta ka sa bundok, doon ka na sa kumpanya. At sa mga factory, pumunta na itatayo. Apo, sir, sa inyo pong pagtayaga, ano po kaya yung expansion po nung pagnenegosyo po dyan kasunod po nung pagtatayo po ng Bangsamoro entity na ito? Malaki yung pagkakataon na sa mga sa atin na mga investors ay maglagay ng investment, lalo na sa Mindanao. It will be an easier task for us, dahil nakita nila yung meron na tayong framework agreement, at saka lalo na kung makita nila na both parties are very sincere in having to wanting to make this a lasting peace. Yung mga investors, mas madaling kumbinsihin para magnegosyo dyan, maglagay ng mga negosyo dyan. Sir, sa tingin nyo, gaano po ba yung effect nito doon po dyan po sa mga kababayan po natin na mga Muslim, kahit po doon sa mga non-Muslim, pagpasok na po ng mga business sector dyan po sa may bahagi na yan? Yun na nga. Ito wala sinasabi ko, di merong pagkakataon sila sa hanap buhay. Sila merong opportunities na sila yung ma-hire, malagay sa employment. Kasi yung pag ikaw yung nakalagay ng negosyo, kakailanganin mo ng tao. So, I think there will be more opportunity for them to get a job and work or put up some livelihood opportunities. Then they can also start to reap the benefits of the economy that is now being enjoyed by many others. Pati sila dyan makikita. Kasi meron ng katahimikan, so makikita rin kung ano beneficyo nito. Opo. Sa inyo pong monitoring as Pangulo po ng ECOP po, sir, meron po bang mga nagsasabi sa inyo ng mga business profit po na gusto nilang magtayo ng business dyan po sa Mindanao? At ano-ano klase po mga business po kaya yung mga isinasabi po nila, ay nilalahad po nila sa inyo?
Well, meron din ho, no, na meron na nakabantay dyan, lalo na from the Middle East countries, no, meron mga interesado kung gusto na negosyo dyan, no, tumulong sa pagtatayo ng para mapalawak ang industry, food industry, interesado sila dyan. Siguro gusto rin nilang makinabang sa pagkakataon, no. Mayroon din yung mga existing malalaking negosyo dyan, no, gusto mag-expand, no. Pero mga nasa palm oil, merong mining, merong yung mga nasa meron isang company din yung pulp, abaka. Tapos rin mag-expand, no? Hello, sir. Nagaya ng mga pagkakataon na po yun. Maraming kasing negosyo na rin existing. Sir, medyo nagkakaroon lang po tayo ng problema sa communication. Sir, pwede bang pakiulit niyo po medyo ng kabahagya po, yung medyo huli po, kung ano po yung magiging effect po nga nito doon sa ano po, pagpasok po ng maraming business po dyan? Well, ang ibig sabihin nito, mas madali natin kumbinsihin ang mga investors to put up businesses there. Marami naman may gusto sa Mindanao magnegosyo dahil ang daming opportunities there sa Mindanao, no? Yung mga, it's a full basket of the country. Hindi na, even our own people outside of Mindanao cannot enjoy fully the facilities that Mindanao is giving, no? At ngayon, with the investment, mas madali yan, no? Mas lalawak yung mga negosyo dyan sa Mindanao, no? At saka yung mga nag-negosyo ngayon dyan, makakapag-expand sila ng mas mabuti, no? Apo, sir, mapahabol ko lang nabanggit din po sa mga balita ng mga nakaraan po, yung pagpasok po ng mga call centers po, dyan po sa may bahagi ng Mindanao, sakali pong maipatapad na po nga yung pangkapayapaan na ito. Sir, sa tingin niyo po, ano po yung maitutulong nito nga pagpasok na ito dyan, ng mga call centers na yan, dyan po sa mga kababayan natin dyan? Well, alam nyo, yung call centers all over the Philippines at tatayo ngayon, hindi lang concentrated yan sa Manila o naman. Tinatayo na yan all over. So, pag makita nilang mag-aayos ang sitwasyon sa Mindanao, magtatayo talaga dyan na maraming call center. Mas maraming mag-take opportunity to put up call centers there, no? Maski mga ibang bayan na merong gusto mag-service sa mga call centers, they want to put up businesses like that. No? Hindi lang call centers, pero yung mag-service din sa call centers. We had meetings with some groups and they were saying they want to service call centers, and we're probably by putting up some solutions that will service these call centers. Yan ay pwedeng ilagay din sa Mindanao. Alright, Sir Miguel, isa na lang po, last question na lang po. Ano na lang po yung mabibigay po nating mensahe dyan po sa mga kapatid nating Muslim, sa mga non-Muslims po, sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Mindanao, once po na makapasok na po ang business industry dyan po sa area na yan? Ito yung isang malaking alay o regalo sa Mindanao. Ito alagaan at alalayan. Na yung tinasaanan may talagang gustong peace maging lasting peace. So that yung mga economic benefits na nangyayari dahil dito sa economic transformation pati sa kanila ay umabot at makinabang, no? At with this, I hope they work very hard with the government so that this framework agreement would end into a real agreement that would really assure a lasting peace in Mindanao. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po. Si Mr. Miguel Varela po ang presidente po ng ECO.